Nakita ko si Cynthia Larson sa grocery store ngayon. Nabanggit niya na bumalik na si Jack sa bahay para patakbuhin ang negosyo ng pamilya habang ang kanyang kapatid, si Jeff, ay nagpapagaling mula sa isang aksidente. Sinabi ni Brenda Johnson sa kanyang anak na babae, si Laura, tungkol kay Jack. Nagtanong si Laura, habang itinutulak ang isang lata ng mga gisantes sa loob ng pantry. Oo, si Jack. Naaalala mo pa siya, ang iyong asawa, o dating asawa, hindi ako sigurado. Asawa mo pa ba siya, Ma'am? Alam mo namang hindi ko gusto ang pag-uusap tungkol kay Jack. Hindi ko alam kung kasal pa ba kami. Wala pa akong natatanggap na anumang papeles ng diborsyo, aminado ni Laura. Hindi ka pa nagpa-file ng diborsyo, hindi ba? Pagpumilit ni Brenda. Hindi pa, sagot ni Laura, na nakatingin sa kanyang sapatos. Umalis siya. Akala ko siya ang magpa-file. Ang sitwasyon mo ang pinakakakaiba na nakita ko, pahayag ni Brenda. Umalis siya 6 na taon na ang nakakaraan, walang tawag, email, o liham. Hindi mo pa rin ba siya mahal, o mahal mo pa rin? Ibinaba ni Laura ang kanyang mga mata ngunit walang sinabi. Oh no, bulalas ng kanyang ina. Huwag mong sabihing tinatanggap mo ito. Iniwan ka niya. Kasalanan niya ito. Diborsyuhin mo siya ngayong bumalik na siya sa bayan. Napakabuti niya noong pinakasalan mo siya, responsable, mapagbigay, masipag, at tapat. Tapos umalis siya. Bata ka pa. Kailangan mo ng mapagkakatiwalaang lalaki at isang magandang pamilya. Ako ang gumagawa ng sarili kong mga desisyon, Ma'am. Ako ay 27. Mayroon akong magandang trabaho at sariling bahay. Hindi ako pabigat sa inyo ni Dad. Tigilan mo na ang panghihimasok sa buhay ko, sagot ni Laura. Gusto ko lang na maging masaya ka. Hindi ka naging masaya simula nang umalis si Jack. Kung mahal ka niya, hindi siya aalis. Siguro may girlfriend siya. Hindi magloloko si Jack, sagot agad ni Laura. Nagulat ang kanyang ina sa kanyang mabilis na sagot. Paano niya pa rin siya maipagtatanggol matapos siyang iwan? Hindi sila nag-away bago siya umalis. Ano kaya ang naging sanhi ng biglaang paghihiwalay? Sigurado si Brenda na hindi sinasabi ni Laura ang buong katotohanan. Hindi nakatulog ng maayos si Laura ng gabing iyon. Tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya si Jack. Siya ang pinakagwapong lalaki na nakilala niya, masayahin, kalmado, at tapat sa kanya, hanggang sa sinira niya ang lahat. Ngayon ay bumalik na siya sa Stone Ridge. Alam ni Laura na magtatagpo silang muli. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Tila walang kabuluhan ang isang paghingi ng tawad, walang mga salita upang ilarawan ang kanyang pagsisisi. Nasira ang kanilang relasyon, hindi na sila maaaring maging katulad ng dati. Pagkaraan ng 2 araw mula nang unang bumisita si Laura sa kanyang ina, bumalik siya. Dumating ang kanyang nakababatang kapatid, si Kate, isang graduate student sa Ohio State University, pagkatapos ng trabaho mula sa kanyang summer job sa isang lokal na media group. Nabanggit ni Kate na nakita niya ang asawa ni Laura, na dumating upang magpatugtog ng ilang mga patalastas, at tinanong kung interesado si Laura. Sumabat ang kanilang ina, na nagpahayag ng kanyang interes, at nagtanong tungkol sa kanyang hitsura. Biro ni Kate na ang sino mang umaasang pumangit na siya ay madidismaya, na inilalarawan siya bilang ang pinakagwapong lalaki na nakita niya. Nagduda si Brenda, nagtatanong kung tumaba ba siya o nawalan ng buhok. Ipinaliwanag ni Kate na mukha siyang gasgasen, na nakasuot ng t-shirt at jeans, at nakikipag-usap siya kay Donna habang nagmamasid siya mula sa ibang silid, na hindi niya napansin. Tahimik na nagtanong si Laura kung may sinabi ba siyang nagpapahayag ng kanyang pagsisisi sa kanilang paghihiwalay, ngunit sumagot si Kate na ibinigay lamang niya kay Donna ang patalastas at binayaran siya. Idinagdag niya na ang kanyang anak na babae, na kasama niya, ay napakaganda. Nagulat si Brenda nang malaman niyang mayroon siyang anak na babae, na nagtulak kay Kate na ipaliwanag na ang kanyang pag-alis ay dahil sa pagbubuntis ng ibang babae. Sinabi niya na maswerte si Laura na nakawala na sa kanya,
Bagaman naniniwala si Kate na maraming babae ang mahahatak sa kanya sa kanyang kasalukuyang hitsura. Tinataya ni Kate na ang anak na babae ay nasa 12 o 13 taong gulang, na nagdulot ng mga katanungan tungkol sa timeline dahil siya ay 28 taong gulang pa lamang. Ikinatwiran ni Brenda na imposible para sa kanya na magkaroon ng 12 taong gulang na anak na babae sa kanyang edad. Nilinaw ni Kate na ang batang babae, na ipinakilala bilang Kansas, ay napakaganda at atletiko. Si Laura, na nanatiling tahimik, ay nakinig habang binanggit ni Kate ang blonde na buhok ni Kansas, na kaiba sa maitim na buhok ni Jack. Itinuro ni Kate ang koneksyon, na sinasabi na si Laura, bilang asawa ni Jack, ay teknikal na magiging stepmother ni Kansas, isang komento na ikinagalit ni Laura, na naging dahilan upang umalis siya sa banyo. May naramdaman si Kate na may mali sa sitwasyon, na sinasabi na ang mga sikreto sa isang maliit na bayan ay bihirang tumagal ng matagal. Samantala, habang umaalis sina Jack at Kansas sa opisina ng media, nagtanong si Kansas tungkol kay Kate, na nakatitig kay Jack. Ipinaliwanag ni Jack na si Kate ay kapatid ng kanyang dating asawa at binanggit ang kanyang malamang na pagkabigla nang makita siya. Tinanong ni Kansas kung si Laura, ang kanyang dating asawa, ay kasing ganda ng kanyang kapatid, kung saan tumugon si Jack ng oo, na inaalala kung gaano kaganda si Laura noon. Ipinahayag ni Kansas ang kanyang pagkausyoso tungkol sa kanilang nakaraan, lalo na kung bakit siya niloko ni Laura. Mas pinili ni Jack na panatilihing pribado ang mga detalye, na binibigyang diin na kung hindi ibabahagi ni Laura ang mga ito sa kanyang sarili, walang ibang kailangang malaman. Hinangaan ni Kansas ang pagiging mapagpatawad ni Jack, na ikinukumpara ito sa karaniwang pagnanais na maghayganti pagkatapos mapagkamalan. Nagpahayag siya ng pasasalamat para sa mga pangyayari na humantong sa kanila sa Thompson, kung saan nadama niyang maswerte siyang magkaroon kay Jack bilang isang ama, kahit na si Brian, ang kanyang tunay na ama, ang naging pinakamahusay. Nagbahagi si Jack ng isang malungkot na ngiti, na kinikilala ang mga tagubilin ni Brian para tawagin siya ni Kansas na Daddy, kung komportable siya. Inamin ni Kansas ang kanyang pagmamahal kay Jack at ang pagtanggap na naramdaman niya mula sa kanya, na binanggit ang kanilang parehong apelyido bilang isang magandang detalye. Nagmuni-muni si Jack tungkol sa pag-iisip ni Brian sa pagpaplano para sa kinabukasan ni Kansas, na inaalala ang proseso ng pag-aampon at ang hiling ni Brian na maging ama ni Kansas si Jack. Muling sinabi ni Kansas ang kanyang pagmamahal kay Jack at pag-aalala tungkol sa paghahanap ng bagong ina habang legal pa ring kasal si Jack. Tiniyak ni Jack sa kanya na tututuon sila sa pag-aayos bago isaalang-alang ang diborsyo, na binibigyang diin na kailangang tanggapin ng sinumang potensyal na bagong kapareha si Kansas ng buo. Sa isang taos-pusong sandali, niyakap ni Kansas si Jack, at tiniyak niya sa kanya ang kanyang walang pag-aalinlangang pagmamahal at pangako, na nagpapaalala sa kanya na siya at ang kanyang mga magiging anak ay palaging magiging kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Jack sa kanyang ina kung anong mga paksa ang hindi maaaring pag-usapan nang lumipat sila ni Kansas. Tutulong siya sa negosyo ng pamilya sa konstruksyon ngunit hindi niya papayagan ang panghihimasok sa kanyang personal na buhay. Mabilis na sumang-ayon ang kanyang ina, si Janet, habang naghuhugas. Narinig ni Jack si Kansas na nakikipag-usap kay Janet. Lola, nakita namin ang kapatid ni Laura, si Kate. Napakaganda niya. Sa tingin mo ba ay kasing ganda ni Laura ang kanyang kapatid? Sinubukan ni Jack na marinig ang sagot ni Janet. Nilinaw niya na hindi maaaring pag-usapan si Laura at ang kanyang pamilya. Maganda si Laura. Maganda siya noong pinakasalan niya si Jack, ngunit ngayon ay isa na siyang tiwala sa sarili at may kakayahang babae. Hindi ko siya madalas nakikita, ngunit palagi siyang magalang sa akin. Kung ako ang masusunod, magkasama pa rin sila at bibigyan ka ng mga kapatid, ngunit hindi ako ang masusunod, kaya mas mabuting palitan na natin ang paksa bago tayo marinig ng iyong ama, pagtatapos ni Janet. Dinala ako ni Dad sa bagong paaralan, sabi ni Kansas kay Jack nang sumama siya sa kanila sa mesa sa kusina.
Mukhang maganda ang kanilang soccer field. Hindi ako makapaghintay na mag-try out para sa team sa susunod na Martes. Hindi ko alam na naglalaro ka ng soccer, sabi ni Janet, na hindi gaanong masigasig kaysa sa inaasahan ni Jack. Tila nag-aalala siya. Ito ang paborito kong sport. Isa ako sa mga pinakamahusay na manlalaro sa travel team sa Thompson. Isang laban lang ang natalo namin, pagmamalaki ni Kansas. Nagpapakumbaba lang siya, tumawa si Jack. Malayo siya sa pagiging pinakamahusay na manlalaro sa team. Mukhang maganda, papuri ni Janet, na nagtataka kung dapat niyang sabihin kay Jack kung sino ang coach. Itinago niya ang isang pagtawa sa pag-iisip kung paano magre-react si Jack. Iginiit niya na walang sino man ang mag-uusap tungkol kay Laura, at tila maaaring bumalik ito sa kanya. Pinanood ni Laura ang mga batang babae na nagsasanay ng soccer, na napansin ang isang matangkad na blonde na batang babae na may kahanga-hangang mga kasanayan. Sa sandaling kaya niya, nilapitan siya ni Laura. Nang maramdaman ang kanyang presensya, lumingon ang batang babae upang tumingin kay Laura. Hi, ako ang coach ng team. Tinatawag akong coach o Coach Masterson ng lahat. Mukhang marami kang alam tungkol sa soccer. Bumagsak ang panga ng batang babae. Hello po, ma'am. Ako si Kansas Masterson. Ang daddy ko po ang naging asawa ninyo ilang taon na ang nakaraan. Gusto ko po ang soccer. Pero kung sa tingin ninyo po ay hindi ako maaaring tratuhin ng patas, maiintindihan ko po at susubukan ko na lang ang field hockey. Ayokong ilagay kayo sa mahirap na posisyon. Sa ngayon, nagtipon na ang ibang mga batang babae para makinig. Napagtanto ni Laura na si Kansas ay anak ni Jack at tiniyak sa kanya na ang paglalaro ay depende sa kanyang pag-uugali at pagsisikap. Alam po ni Lola Masterson na coach kayo pero hindi siya nagsabi ng anuman dahil sa mga patakaran ni Daddy, nakangising sabi ni Kansas. Hindi ako makapaghintay na makita ang kanyang mukha kapag sinabi ko sa kanya na coach ko kayo. Wala ba dito ang tatay mo? Tanong ni Laura ng mabilis. Hindi po, nagmamaneho siya ng backhoe ngayong hapon, sagot ni Kansas. Tumutulong siya kay Uncle Jeff mula noong aksidente. Pero tama siya tungkol sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Tama siya tungkol sa akin. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Laura ng mahina. Sabi ni Daddy, kayo raw po ang pinakamagandang manloloko na nakita niya, bulong ni Kansas. Huminga ng malalim si Laura, lumuhod, at umiyak. Inasahan ni Kansas ang galit o kahihiyan ngunit nagulat siya sa tunay na pagkabagabag ni Laura. Nang makita ang kanyang reaksyon, sinimulan ni Kansas na baguhin ang kanyang damdamin. Palagi niyang kinamumuhian si Laura dahil sa umano'y panloloko kay Jack, ngunit ang reaksyon ni Laura ay hindi akma sa kanyang mga inaasahan. Nakita ni Kansas kung gaano karespetado si Laura ng ibang mga batang babae. Naglakad si Kansas papunta sa bench, na inaasahang palalayasin. Dumating ang assistant coach at nagtanong, ano ang sinabi mo kay Coach Masterson? Ano ang pangalan mo? Ako po si Kansas Masterson. Pasensya na po kung nakasakit ako, paghingi ng tawad ni Kansas. Masterson, may kaugnayan ka ba kay Jack Masterson? Tanong ng assistant coach. Siya po ang tatay ko, sagot ni Kansas. Sa tingin ko mas mabuting umalis ka na. Si Coach Masterson ay isang kahanga-hangang babae. Hindi niya kailangan ng mga paalala tungkol sa kanyang taunang asawa, sabi ng assistant coach. Tumango si Kansas at lumingon para umalis, ngunit naramdaman ang isang kamay sa kanyang balikat. Lumingon siya para makita ang kanyang sarili sa mga bisig ng isang umiiyak na si Laura. Sobrang sorry, paulit-ulit ni Laura, na mahigpit na yakap si Kansas. Tumayo pa rin si Kansas habang nakakabawi si Laura. Tahimik na nanunood ang ibang mga batang babae. Ang tatay mo ay isang mabuting tao. Pakiusap, manatili ka at sumali sa team, sabi ni Laura. Kung katulad ka ni Jack, magiging mahusay kang karagdagan. Pangako ko, hindi na ako muling magiging emosyonal. Bumalik ka, pakiusap.
Sinundan ni Kansas si Laura pabalik sa bench, na humaharap sa ibang mga batang babae. Walang saysay ang pagtanggi na nasira ako kanina. Gusto kong maintindihan ninyo kung bakit. Ito si Kansas Masterson, anak ng aking dating asawa. Ang kanyang biglaang paglitaw ay nagpabigla sa akin. Hindi ko nakita ang kanyang tatay sa loob ng 6 na taon, at ang paghahanap kay Kansas dito ngayon ay isang sorpresa. Pakiusap, tratuhin ninyo siya ng mabuti, hindi siya ang dapat sisihin sa anumang ito. Tumingin ng diretso kay Kansas, nagtanong si Laura, nasaan ang nanay mo? Gusto ko siyang makilala at purihin siya sa pagkakaroon ng napakagandang anak. Namatay si Mom noong 3 taong gulang ako, sagot ni Kansas. Kami na lang ni Daddy ang natira. Hihingi ako ng paumanhin sa pagiging bastos ko kanina. Pinarurusahan ako ni Daddy sa pagiging bruha ko. Paumanhin po, Coach Masterson. Mabilis na nag-isip si Laura. Namatay ang nanay ni Kansas noong 3 taong gulang siya. Mga 10 taon na ang nakakaraan. Nasa high school pa si Jack noon. Maaaring maghintay ang misteryong iyon. Nagsimula tayo ng mali, sagot ni Laura. Magsimula tayong muli. Ako si Coach Masterson, at ikaw si Kansas. Pag-usapan natin ang mga patakaran at inaasahan ng team, pagkatapos ay magsimula ng ensayo. Pagkatapos ng ensayo, sumakay si Kansas sa SUV ng kanyang lola. Kumusta ang ensayo, honey? Tanong ni Janet. Naging maayos naman. Mababait ang mga batang babae, at ang ilan ay mahuhusay na manlalaro. Sa tingin ko ay magkakaroon tayo ng magandang team, sagot ni Kansas. Nagustuhan mo ba ang coach? Narinig kong mabait siya, tanong ni Janet. Bakit hindi mo na lang tanungin kung ano talaga ang gusto mong malaman, Lola? Sagot ni Kansas na may ngiti. Magaling. Paano kayo nagkasundo ni Laura? Nagulat ba siya nang malaman niya kung sino ka? Tanong ni Janet. Nagustuhan niyo po ba siya? Mas mabait siya kaysa sa akala ko. Nag-aalala pa rin siya kay Daddy pagkatapos ng 6 na taon. Hindi sinabi ni Jack sa sino man kung bakit niya siya iniwan. Hindi ko alam kung gaano karami ang sinabi niya sa iyo, ngunit tila mahal na mahal nila ang isa't isa. Pagkatapos isang gabi, umalis si Jack, pag-alala ni Janet. Sa tingin ko hindi na siya muling nakipag-usap kay Laura. Narinig kong hindi niya alam kung bakit umalis si Jack. Hindi niya masisisi si Daddy, alam niya mismo kung bakit siya umalis. Siya ang nagtulak sa kanya na umalis, galit na sabi ni Kansas. Okay, sa tingin ko na pag-usapan na ni Jack iyon. Ikinatwiran ni Janet, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit siya umalis? Si Dad o si Coach lang ang makapagpapaliwanag. Ipinangako ko kay Dad na hindi ko sasabihin sa sino man, sagot ni Kansas. Nang makauwi si Jack, tinanong niya si Kansas tungkol sa ensayo sa hapunan. Hindi nagsimula ng maayos, pag-amin ni Kansas. Naguluhan si Coach nang sinabi ko sa kanya ang pangalan ko, pero nag-usap kami at naayos din. Napansin ni Jack na nangisim ang mukha ng kanyang ina at alam niyang may mas malalim pa rito. Kaibigan ni Laura ang coach mo. Sa tingin mo makakakuha ka ng patas na pagsusuri. Si Laura Masterson ang coach ko, Dad. Nawalan ng imik si Jack, na napagtanto niyang nagkamali siya sa hindi pag-alam ng higit pa tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Laura. Malapad na ngumiti ang ina ni Jack. Alam niya kung anong conclusion ang naabot ni Jack. Mom, maaari mo bang sabihin sa amin ni Kansas ang higit pa tungkol kay Laura? Kailangan naming regular na makipag-usap sa kanya, pag-amin ni Jack. Si Laura ay isang guro sa matematika sa Stone Ridge High School at nagtuturo ng soccer sa loob ng 3 taon. Noong nakaraang taon, 2 laro lang ang natalo nila. Siya ay single o kasal pa rin sa iyo, depende sa kung anong mga chismis ang paniniwalaan mo. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na tumakas ang kanyang asawa isang gabing maulan dahil mayroon siyang girlfriend. Hindi iyon totoo. Hindi kailanman nanloko si Daddy, tumutol si Kansas. Ano ang sinabi ko sa iyo tungkol sa ganyang uri ng pag-uusap, pagputol ni Jack? Magsalita at kumilos ng may paggalang kay Laura. Pakiusap,
Huwag kang gumawa ng anumang bagay na kailangan kong humingi ng paumanhin. Namula ang mukha ni Kansas habang nakatingin siya sa kanyang plato. Huminga ng malalim si Jack. Anong ginawa mo, Kansas? Gaano kasama? Maaaring tinawag ko siya ng masamang pangalan, ngunit humingi ako ng paumanhin. Sa tingin ko ay okay na kami ngayon. Tratuhin niya ako ng pareho sa ibang mga batang babae sa panahon ng ensayo. Ano ba talaga ang sinabi mo? Tanong ni Jack. Bumulong si Kansas sa kanyang tainga. Hindi marinig ni Janet ngunit nakita niya ang hindi masayang reaksyon ni Jack. Kansas, may sinabi ako sa iyo ng palihim, at hindi mo ito mapanatiling lihim, reklamo ni Jack. Nailagay ako niyan sa hindi komportableng posisyon. Matuto ka sa pagkakamaling ito. Pinagsisihan ko ito sa sandaling sinabi ko ito, mas nasaktan siya kaysa sa inaasahan ko, pag-amin ni Kansas. Sinabi niya sa mga batang babae na ikaw ang kanyang dating asawa. Ngayon makakahanap na kami ng bagong asawa para sa iyo. Nahirapan si Laura na umasal ng normal sa pamamagitan ng sesyon ng pagsasanay ng team. Sa bahay, umupo siya sa kanyang paboritong upuan at umiyak ng maraming oras. 2 linggo pa ang pasukan sa paaralan, ngunit nagsimula na ang pagsasanay sa mga palakasan sa Taglagas. Kailangan pa ring maghanda si Laura para sa ensayo sa soccer, kahit na hindi niya kailangang magturo. Habang nagmamadali siya sa kanyang SUV upang kunin ang kanyang gamit sa team, halos mabangga siya kay Jack Masterson. Hi, Laura. Maaari ba kitang makausap? Gusto kong humingi ng paumanhin. Siguro, sagot ni Laura, bagaman nakita niyang katawa-tawa ang ideya na humingi ng paumanhin si Jack sa kanya. May problema ba? Sinabi ni Kansas sa akin kung ano ang sinabi niya kahapon. Mali iyon. Sinubukan kong palakihin siya ng mas mahusay. Hindi ko dapat sinabi sa kanya kung bakit kami naghiwalay. Siya at ang pinsan kong si Brian ang tanging nakakaalam, sabi ni Jack. Bata pa siya at gustong saktan ka. Hindi maiwasan ni Laura na mapansin kung gaano kaganda ang hitsura ni Jack sa isang simpleng t-shirt at jeans. Ang kanyang mga kalamnan ay defined, at ang kanyang buhok ay mas mahaba ngunit bagay sa kanya. Ang kanyang panga ay matigas, at ang kanyang ngiti ay nakakahawa. Wala siyang sinabi. Hindi totoo. Alam nating dalawa iyan, Jack. Maliban kung sa tingin mo ay maganda ako, iyon lang ang bagay na maaari mong pagtalunan, sagot ni Laura, na pinupunasan ang mga luha. Ayokong magdusa ka dahil sa nangyari 6 na taon na ang nakakaraan, sagot ni Jack. Tapos na iyon. Pareho na tayong nakapag-move on. Panahon na para ibaon ang nakaraan. Tapos na at tapos na, pag-ulit ni Laura. Mukhang simple. Umasal na lang tayo na para bang hindi tayo kailanman nagmahalan, hindi kailanman nagpakasal, at hindi kailanman ako nagkaroon ng kasiyahan sa idiot na iyon. Dapat gumana ito. Sabi niya habang dumadaloy ang mga luha. Gusto ni Jack na yakapin si Laura ngunit natatakot na magbigay ng maling signal. Tumayo siya roon na pinapanood siya. Sa wakas ay pinagsama ni Laura ang kanyang sarili. Pasensya na, Jack, sa maraming bagay. Hanggal ako na nakipagtalik sa lalaking iyon at hinayaan ang mga tao na isipin na iniwan mo ako ng walang dahilan. Patuloy akong umaasa na babalik ka at patatawarin ako. Hindi ko sinabi sa sino man ang katotohanan. Sasabihin ko na ngayon. Hindi mo karapat-dapat ang mga masasakit na komento o ang paghamak ng komunidad. Pinilit kitang umalis. Alam kong hindi mo kailanman tatanggapin ang aking mga aksyon. Hindi ko rin mapapatawad ang aking sarili. Laura, ayos lang ako. Wala akong masamang nararamdaman tungkol sa pag-alis. Inakala ng mga tao na isa akong idiot sa pag-iwan sa isang magandang babae. Kinwestiyon nila ang aking katinoan, hindi ang aking pagkatao, sagot ni Jack. Palagi kang naging isang ginoo, sabi ni Laura. Ang iyong anak na babae ay kaibig-ibig. Pakiusap, huwag kang maging masyadong mahirap sa kanya. Sa tingin ko siya ang magiging star player ko. Nakakatuwang makita ka at pag-aanin ang kalooban. Sagot ni Jack, makikita natin ng madalas si Kansas sa iyong team.
Sana ay magkasundo tayo ng walang drama. Mas lalo ka pang gumanda mula nang magpakasal tayo. Salamat, sagot ni Laura. Mukha kang mas tinapyasan kaysa dati. Salamat sa paglilinaw ng mga bagay. Napansin ni Jack ang isang grupo ng mga batang babae na pinapanood siyang nakikipag-usap kay Laura, kaya tumango siya at naglakad pabalik sa kanyang truck. Ang tatay ba iyon ni Kansas, bulalas ng isang pulang buhok na babae. Gwapo siya. Ang tatay ko ay nagkakalbo at may malaking tiyan. Bakit iniwan siya ni Coach Masterson? Nagtataka ang isa pang batang babae. Siguro sasabihin ko sa nanay ko tungkol sa kanya sa panahon ng soccer season. Madalas ilabas ni Laura ang kanyang mga magulang para kumain sa labas. Pagkatapos ng ikalawang gabi ng ensayo, nagtipon ang pamilya para kumain. Kumusta ang team? Tanong ng kanyang ama. Maglalaro bang kasing ganda ang mga batang babae noong nakaraang taon? Sa tingin ko magkakaroon tayo ng pinakamagandang team, sagot ni Laura, na isinasaalang-alang kung gaano karami ang sasabihin tungkol kay Jack at Kansas. Bumalik na ang iyong pinakamahusay na manlalaro, hindi ba? Tanong ni Kate. Mayroon pa siyang isang taon bago mag-high school. Mayroon kaming bagong top player, sabi ni Laura. Nakita mo siya noong isang araw. Ibig mong sabihin ang anak ni Jack. Naglalaro siya ng soccer sa iyong team. Mahirap paniwalaan iyon, tumawa si Kate. Ikwento mo sa amin ang tungkol sa kanya. Mabilis siya, atletiko, at matalino. Gusto siya ng karamihan sa mga batang babae, paliwanag ni Laura. Mabait din siya. Wow, bulalas ni Kate. Paano siya nag-react sa iyo? Alam ba niya na stepmom niya ang kanyang coach? Nagulat siya tulad ko nang ipakilala ko ang aking sarili bilang Coach Masterson. Alam niyang kasal ako sa kanyang tatay. Sa tingin ko ay magkakasundo kaming mabuti. Nakita mo na ba si Jack? Tanong ni Janet. Kinausap ka ba niya? Kinausap ko siya ngayon bago ang ensayo. Inayos namin ang ilang mga bagay. Hindi ito naging kasing awkward ng kinatakutan ko, pag-amin ni Laura. Ano ba talaga ang nalaman mo? Tanong ni Janet. Humingi siya ng paumanhin. Nagkaroon kami ng mature na pag-uusap ng walang mga akusasyon. Naging isang Ginoo si Jack, pag-amin ni Laura. Sinabi pa niya na mas maganda ako kaysa noong nagpakasal kami. Well, hindi ka nakasal sa kanya ngayon, kaya malaya ka nang humanap ng isang taong itatreto ka ng tama, sabi ni Janet. Halos nakuha ko na ang lahat, Mom, sabi ni Laura, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ko nararapat ang isang mabuting asawa. Hindi ko napangalagaan ang isa na mayroon ako. Siya ang nakawala, puna ng kanyang ama. Dapat ko siyang hanapin at sipin ang kanyang likod. Hindi ko susubukan iyon, Dad. Mas malakas at mas kumpiyansa na siya ngayon, tugon ni Laura. Mukha ba siyang naguguluhan? Tanong ni Laura Kate. That's an understatement. Pinapahalagahan ko ang kagustuhan mong protektahan ako, Dad, pero huwag mong kamprontahin si Jack. Iba na siya ngayon. Nag-mature na siya. Iyon na ba iyon? Janet asked. Pagkatapos ng 6 na taon, bumalik siya kasama ang isang anak na babae at hindi nagpaliwanag sa iyo. Mom, hindi man lang sumagi sa isip ni Sis na sampailan siya. Mahal pa rin niya siya. Tignan mo siya. Hindi ko maipaliwanag, pero mas mahal niya siya ngayon kaysa noong umalis siya, pahayag ni Kate. Isa lang akong tanga. Sinira ko ang pinakamagandang bagay na mayroon ako, humikbi si Laura. Nararapat akong pagtawanan. Sis, hindi ka bobo, tugon ni Kate. Kung mahal mo pa rin siya, nasa panig mo ako. Gusto kitang makitang masaya ulit. Walang kahit sino ang maaaring gawin. Diniborsyo niya ako, hindi na kami magkakasama. Tulungan mo akong tanggapin na tapos na ito. Niyakap ni Kate ang kanyang kapatid. Nagpa siyang kausapin si Jack at tingnan kung mayroon pang pag-asa na magkasama silang muli. Kinabukasan, nagbibigay ng utos si Jack sa kanyang mga tauhan nang dumating si Kate. Alam ng mga lalaki ang tungkol sa kanyang kasaysayan kay Laura at nanatiling tahimik habang papalapit siya. Ano ang maitutulong ko sa iyo, Kate? Tanong ni Jack sa propesyonal na paraan.
Gusto kitang isama sa pananghalian sa Ellie's. Magkita tayo doon sa tanghali. Pumayag si Jack, dahil ayaw niyang tumanggi sa harap ng iba. Palagi niyang gusto si Kate at wala siyang problema na makipagpananghalian sa kanya. Nakaupo na si Kate nang dumating si Jack. Tumayo siya at niyakap siya. Salamat sa pagpunta, Jack. Ang ganda mo. Naging isang magandang babae ka, Kate. Nakakaginhawa sa ego ko na makitang kasama ka, tugon ni Jack. Palagi kang isang maginoo. Umorder na tayo at magkumustahan. Marami akong tanong, pag-amin ni Kate. Una, paano ka naging ganito ka-fit? Pagkatapos nilang mag-order, sinimulan ni Jack na sagutin ang mga tanong ni Kate. Noong umalis ako sa Stone Ridge, dinalaw ko ang aking pinsan na si Brian. Nagkausap kami sa Facebook at palagi siyang pala kaibigan. Ang asawa ni Brian, si Anna, ay namatay ilang taon na ang nakalipas. Si Kansas ay 7 noong una ko siyang nakilala. Si Brian ay na-diagnose ng cancer 18 buwan na ang nakalipas. Naging malapit kami, at nagpasya siyang tulungan akong legal na ampunin si Kansas bago siya mamatay. Tinapos namin ang lahat bago siya pumanaw, paliwanag ni Jack ng malungkot. Oh, Jack, tiyak na mahirap iyon. Si Kansas ay isang kahanga-hangang babae. Nakakamangha na ang isang solong lalaki ay maaaring mag-ampon ng isang teenager na babae. Nabalitaan ko kung gaano kahirap iyon, sabi ni Kate. Hindi ko alam na diniborsyo ako ni Laura, kaya ipinahiwatig ko sa mga papeles na ako ay kasal. Si Kansas ang buhay ko ngayon. Hindi ko maisip na wala siya. Nag-aalala siya tungkol sa ampon at gusto niya akong tulungang maghanap ng asawa, tugon ni Jack. Alam ni Kate na iniisip ni Laura na diniborsyo siya ni Jack, habang iniisip ni Jack na diniborsyo siya ni Laura. Itinago ni Kate ang impormasyong iyon para sa susunod. Jack, gusto kitang kausapin tungkol kay Laura. Alam mo kung gaano siya kaganda. Nagtapos siya at nakuha ang kanyang teaching degree 2 taon na ang nakalipas. Bumili siya ng isang maliit na ranch at sinasamba siya ng mga bata sa paaralan. Wala siyang nakikita simula nang umalis ka. Mayroon bang kahit anong pagkakataon na magkabalikan kayong dalawa? Kayo ang perpektong mag-asawa, sabi ni Kate. Pasensya na, Kate, hindi iyon mangyayari. Pareho na kaming nagbago at naghiwalay ng landas. Wala nang natitira sa pagitan namin, tugon ni Jack. Pero pareho kayong nagbago para sa ikabubuti, pagtatalo ni Kate. Sigurado akong mahal ka pa rin niya, Jack. Ano ang nangyari para umalis ka? Hindi niya ako sinisi. Sinabi lang niya na hindi kami nagkasundo at umalis ako. Patuloy siyang naghintay na bumalik ako, sabi ni Jack na may bahagyang ngiti. Inabot ako ng 6 na taon, pero ngayon ay bumalik na ako. Ano ang ginagawa mo? Malinaw na lumaki ang iyong mga muscles, puna ni Kate. Bumili si Brian ng isang malaking bodega noong huling recession. Gumawa siya ng isang gym at isang dojo. Sinimulan naming magdaos ng mga yoga class sa itaas. Naging isang yoga instructor ako, personal trainer, at weekend sensei para sa mga teenager. Natapos mo ba ang iyong degree? Tanong ni Kate. Oo, kumuha ako ng mga night class at nakakuha pa ng isang teaching certificate. Nakatulong ito noong nagtuturo ako ng martial arts at yoga. Pareho kaming may degree ni Brian, na nagpatingkad sa aming pagiging lihai-timo. Nagpaalam, niyakap ni Kate si Jack. Nasiyahan ako sa ating pananghalian. Pasensya na hindi ka babalik kay Laura, pero sana ay manatili tayong magkaibigan. Gustong-gusto ko iyon, tugon ni Jack. Kamustahin mo na lang ako sa iyong mga magulang. Papayuhan kitang iwasan sila. Hindi sila masaya sa kinalabasan ng mga bagay-bagay kay Laura, payo ni Kate. Hindi iyon nakakagulat, humalakhak si Jack. Hindi ko sila masisisi sa hindi nila pagkakagusto sa akin. Magugulat ako kung hindi nila ako mahal. Kinabukasan, mas maganda ang pakiramdam ni Laura. Napatawad na niya si Jack at ang kanyang sarili. Hinihiling niya na sana ay hindi siya nagloko at mahal pa rin siya ni Jack, pero kailangan niyang magpatuloy. Sa practice, nakita ni Laura si Kansas na nag-eehersisyo ng stretching.
Sumali rin sa kanya ang ibang mga babae. Paano ka nakabaluktot ng ganyan at napananatili ang iyong balanse? Tanong ng isang babae pagkatapos mahulog. Mukhang nilalabanan mo ang gravity. Tinuruan ako ng aking ama ng stretching mula sa yoga at martial arts. Kaya niya kayong turuan, pero hindi ko kaya. Kaya kong gawin ito, pero hindi ko alam kung paano ito ituro, pag-amin ni Kansas. Kaya ng iyong ama. Kaya niyang gawin ang mga stretches na iyon, tanong ng isang hindi makapaniwalang kaibigan. Akala ko hindi kaya ng mga lalaki na bumaluktot tulad ng mga babae, lalo na ang mga lalaki na may muscles tulad ng sa iyong ama. Kaya nila kung pagsisikapan nila. Mas gusto ng karamihan sa mga lalaki ang martial arts kung saan maaari silang sumuntok at hamarang. Ang karamihan sa pangangatawan ni Dad ay nagmumula sa yoga. Baka kaya niya kaming ipakita kung paano, iminungkahi ng isa pang babae. Baka pagkatapos ng practice ay maaari kaming magtagal para matuto. Hindi ko alam kung may oras si Dad. Isa pa, sa tingin ko hindi. Papayag si coach dito. Sobra siyang maingat sa pakikitungo sa mga menor de edad na babae. Palaging mayroong kahit isang nakatatanda na naroroon sa panahon ng mga session. Kansas. Kung gusto ni Jack na ipakita sa mga babae kung paano gawin ang mga stretches, malugod akong magtatagal at magbabantay, singit ni Laura. Gusto ring sumali ang ilan sa amin na mga nanay. Kailangan ko ang kahit anong pagpapabuti, dagdag ng isang medyo sobra sa timbang at kulay pulang buhok na babae. Magsisimula tayo bukas. Magbihis ng naaayon para sa yoga. Ako ang magtuturo sa mga babae, na malamang na mas mabilis na susulong. Hindi dapat magalit ang mga nanay kung mas mabilis na susulong ang mga bata, babala ni Jack. Hindi kailanman nagawa ni Jack na panatilihing mas maikli sa isang oras ang kanyang mga yoga session. Nagsikap ng husto ang mga babae, na naglalayong tularan ang biyaya at lakas ni Kansas. 3 solong nanay din ang dumalo ng tapat, na malinaw na interesado sa higit pa sa yoga. Nasiyahan si Jack sa pakikipagtulungan sa mga babae, pag-alam ng kanilang mga pangalan, at pagkilala sa marami sa kanilang mga pamilya mula noong lumaki siya sa Stone Ridge. Pinahahalagahan niya kung gaano nila kaseryoso ang kanyang mga tagubilin. Iba si Laura. Mas konserbatibo ang kanyang pananamit kaysa sa ibang mga nanay pero mukhang kamangha-mangha. Siya ay payat, malakas, at kayang makabisado ang maraming posisyon sa yoga pati na rin, kung hindi man mas mahusay kaysa sa mga babae. Siya ay pala kaibigan ngunit propesyonal. Bago ang ikatlong laro laban sa isang lokal na karibal, ginawa ng mga babae ang pre-match stretching. Nagpatugtog ng musika si Kansas, kumuha ng isang Bluetooth speaker, habang pinamumunuan ang kanyang koponan. Pinanood ng mga manlalaro at tagahanga mula sa ibang paaralan ng may pagkamangha. Ang kanilang pagtatanghal ay humantong sa isang matatag na tagumpay laban sa kanilang kalaban. Pagkatapos ng laro, lumapit si Kansas kay Laura na may isang ideya. Naisip mo na bang sumali sa Harper's Soccer Tournament? Ang aming koponan ay perpektong akma sa 12 hanggang 14 na grupo. Sa tingin ko magagawa namin ng maayos. Alam ko ang tungkol sa tournament, pag-amin ni Laura. Matindi ang kompetisyon, at ang bayad sa pagpasok ay $500. Hindi aaprubahan ng school board ang gastusin na iyon. Paano kung gumawa kami ng nakapag-iisa sa paaralan, at nag-donate ng bayad sa pagpasok ang isang lokal na negosyo, tanong ni Kansas ng seryoso. Nakita ni Laura ang determinasyon kay Kansas at sa ibang mga babae. Gusto nilang makipagkumpetensya at magkaroon siya bilang kanilang coach. Napagtanto mo na ang mga kalaban ay mas mahigpit, tama. Ang bawat laro ay laban sa isang all-star team, sabi ni Laura. Coach, naglaro ako sa tournament na ito noong nakaraang taon. Nanalo kami ng 2 laro at natalo sa ikatlo ng isang goal sa koponan na nanalo sa tournament. Alam kong sapat na mahusay ang aming koponan. Kailangan lang namin ng isang mahusay na coach. Sinabi mo na mayroon ka ng isang sponsor, tanong ni Laura. Oo,
Sasakupin ng mga lokal na negosyo ang bayad sa pagpasok at mga motel room. Ang tournament ay sa Columbus Day weekend, kaya naroroon kami sa loob ng 3 gabi. Hinangaan ni Laura ang pagpaplano at sigasig ni Kansas. Ipinagmamalaki niya ang koponan at nagpas siyang suportahan sila. Gawin natin ito, pagpayag ni Laura. Walang mas mahusay na paraan upang mapabuti kaysa sa paglalaro laban sa pinakamahusay. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangang gawin. Salamat, Coach. Naghiyawan ang mga babae. Inabot ni Kansas kay Laura ang isang papel. Narito ang site at ang iyong login. Kailangan mo kaming irehistro bago maghating gabi. Bayad na ang bayad sa pagpasok. Kontrolado mo na ang lahat. Humalakhak si Laura. Ang aming koponan ay tinatawag na The Ridge Runners. Magkakaroon kami ng mga t-shirt na may mga pangalan namin at pangalan ng koponan. Sino-sino si Jack ang nag-sponsor ng koponan? Tanong ni Laura kay Kansas ng pribado. Mas gusto ng aming sponsor na manatiling anonymous, tugon ni Kansas na may ngiti, ngunit iginiit nila na pumayag kang mag-coach sa amin, o tapos na ang deal. Naniniwala sila na ikaw ay isang mahusay na coach at role model. Kung gayon ay lalayo si Jack, hindi ba, biro ni Laura? Huwag maliitin si Dad, babala ni Kansas. Binabantayan niyang mabuti ang lahat. Gusto niya ang pinakamahusay para sa koponan. Pagkalipas ng 2 linggo, pinangunahan ni Kansas ang koponan sa warm-ups bago ang kanilang unang laro. Isang malaking pulutong mula sa Stone Ridge ang dumating upang suportahan sila. Pinanood ni Jack ng may pagmamalaki habang pinapanatili ni Kansas ang koponan na nakangiti at tumatawa. Pinanood ng ibang koponan ang kanilang warm-ups ng mabuti, na humanga sa kanilang stretching at mga poses. Nagsimula ang laban sa pag-iskor ng kabilang koponan ng 2 mabilis na goal. Nag-aalala si Laura tungkol sa kakayahan ng kanyang koponan na bumawi. Hindi pa sila natatalo sa isang laro sa buong season. Nang masugatan ng isang manlalaro ng kalaban at tinulungan na umalis sa field, hinayla ni Laura si Kansas at nagpadala ng isang substitute. Nakikita mo ba ang babaeng iyon? Kailangan natin siyang pigilan sa pag-iskor. Gumagawa siya ng mga play sa buong field. Pindutin siya kapag nakukuha niya ang bola. Kung pipigilan natin siya, mananalo tayo. Pagkatapos nyun, kumalma ang Ridge Runners at pinigilan ang pinakamahusay na manlalaro ng kabilang koponan sa pagkuha ng magagandang shot. Natapos ang kalahati na may 2 goal na pagkakaiba. Mga babae, alam ninyo na binibigyang diin ko ang team play. Nakatuon sila kay Kansas at hinabol siya sa buong kalahati. Kailangan namin na sumulong ang iba pa sa inyo. Kapag gumalaw si Kansas sa isang panig, ipasa sa kabilang panig. Hindi pa nasusubukan ang kanilang goalie. Pagtrabahuhin mo siya. Lumabas ang Ridge Runners sa ikalawang kalahati na may mas agresibong ugali. Nagsimula silang mag-shoot ng higit pa at naka-score ng 2 beses sa mga rebounds. Sa natitirang wala pang 1 minuto, naka-score si Kansas, na nagbigay sa Ridge Runners ng 1 goal na lead. Nagawa nilang manatili at manalo at sumulong sa susunod na round. Labis na nagalak ang mga babae, nagyakapan sa isa't isa, kay Laura, at sa kanilang mga tagahanga. Nakita ni Laura si Jack na yakap si Kansas. Niyakap at hinalikan ng isa sa mga nanay ng koponan si Jack sa pisngi. Medyo nagalit si Laura ngunit alam niya na hindi siya maaaring magreklamo. Habang tumalikod siya upang puntahan ang kanyang mga magulang, ipinulupot ni Jack ang kanyang mga braso sa kanya. Hindi pa niya nararamdaman na ganito kalapit sa kanya sa loob ng halos 7 taon. Binuhat siya ni Jack ng walang kahirap-hirap. Mahusay na trabaho sa coaching, pinuri ni Jack. Sinabi sa akin ni Kansas na mahusay kang gumawa. Salamat sa pagtrato ng mabuti sa mga babae. Salamat sa pag-sponsor sa amin at pagkuha sa amin ng mga kwarto, tugon ni Laura. Ang ilang mga babae ay hindi kailanman kayang bayaran ang biyahe. Sobra itong napakabukas palad. Gagawin ko ang lahat para mapasaya si Kansas, pag-amin ni Jack. Gusto niya na maranasan ito ng ibang mga babae.
Nasiyahan siya rito noong nakaraang taon at iniisip niya na ikaw ay isang mahusay na coach. Dad, tawag ni Kansas. Mahigpit ang yakap mo sa aming coach. Kung ayaw mong tawagin ko siyang coach mom, dapat mo siyang ibaba para yakapin namin siya lahat. Pasensya na, Laura, sabi ni Jack, na ibinaba siya ng marahan. Nadala ako. Sa tingin ko hindi siya nag-abala, itinuro ni Kansas habang namumula si Laura. Ang buong koponan at karamihan sa mga tagahanga ay nanatili upang panoorin ang susunod na laro upang malaman ang tungkol sa kanilang susunod na mga kalaban. Kinabukasan, pinangunahan ni Kansas ang kanyang koponan sa isang 5-3 tagumpay, na naka-score ng 3 gol. Ang panalo ay nagpatuloy sa The Ridge Runners sa semifinals laban sa isang travel team na nakalaro na dati ni Kansas. Bago ang laro, nakipag-usap si Kansas sa mga babae mula sa ibang koponan. Malinaw na gusto niya ang kanyang dating mga kakampi, at sikat si Jack sa kanilang mga taga-suporta, lalo na sa mga nanay. Maraming nanay ang yamakap kay Jack at binati siya ng good luck. Sa panahon ng laro, nakita ni Laura ang ibang panig ni Jack. Nang magkamali ang isang referee, isang lokal na babae sa high school, sumampa sa field ang isang malaking lalaki na sumisigaw ng mga pananakot at kalaswan sa kanya. Nagtungo si Laura sa lalaki, ngunit naabot ni Jack ang babae muna, nayakap siya habang humihikbi siya. Gumawa ng isang pahayag ang isang babae sa bleachers na narinig ng lahat ng naruroon. Sisipain ni Jack Masterson ang likod ng lalaking ito. Narinig ng bastos na lalaki ang pahayag at humarap kay Jack. Baka nadala lang ako. Wala akong ibig sabihin dito. Humingi ka ng tawad kay Macy, at pagkatapos ay umalis ka, ungol ni Jack, na tinatapik ang likod ng babae. Mahusay ang ginagawa ng mga batang ito. Nararapat silang pasalamatan, hindi binubuli. Pinag-isipan ng lalaki ang mga salita ni Jack, at pagkatapos ay sinabi ng boses ng isang babae mula sa bleachers, mas mabuting tanggapin mo ang alok ni Jack, o susuntukin ka niya tulad ng isang inuupahang mula. Natunto ni Laura ang babae na may ganoong pananalig kay Jack. Siya ay isang maikling blonde na nasa 40s, na nakasuot ng jeans at isang cotton shirt. Napagtanto ni Laura na nakita niya ang babaeng ito na nag-alok ng inumin sa babae na kumakapit kay Jack. Nagpa siya ang lalaki. Humihingi ako ng paumanhin, miss. Sumobra ako. Mahusay ang ginagawa ninyong mga babae. Sa mga salitang iyon, umalis ang lalaki. Si Macy, na nasa bisig pa rin ni Jack, ay unti-unting kumalma. Inabutan siya ni Jack ng napkin para panasan ang kanyang mga mata. Ngumiti siya, tumayo sa kanyang mga daliri sa paa, at hinalikan si Jack sa pisngi. Salamat, Jack. Alam kong pipigilan mo ang lalaking iyon. Tama si Mom, handa kang sipain ang kanyang likod. Natutuwa ako na hindi kanya ginawa. Bumalik si Macy sa field habang pumalakpak at naghiyawan ang mga tagahanga at manlalaro. Tinalakay ng mga opisyal kung gaano karaming oras ang natitira at kung sino ang may posesyon. Nang ipagpatuloy ang paglalaro, ipinaliwanag ng nanay ni Macy sa ibang mga tagahanga na pumunta si Macy sa dojo ni Jack noong nakaraang taon. Iniisip niya na binibitin ni Jack ang buwan, at hindi ako maaaring makipagtalo doon. Walang maaaring manlay ng isang babae kapag naroon si Jack. Si Rick Jefferson ay isang malaking lalaki at kilalang lumalaban. Natatakot ako na sasaktan niya si Jack, sabi ng nanay ng isang Ridge Runner. Jack Masterson, tanong ng nanay ni Macy. Nakita mo na ba siyang makipagkumpitensya? Sisipain ni Jack ang likod ng lalaking iyon. Ipinagpatuloy ang paglalaro na may natitirang wala pang 1 minuto. Nakuha ni Kansas ang possession at ipinasa sa isang kakampi na naka-score ng nanalong goal. Nang matapos ang laro, niyakap ni Kansas ang karamihan sa natalong koponan. Ipinagmamalaki ni Jack ang kanyang sportsmanship. Mahigpit na niyakap ng nanay ni Macy si Jack. Alam ni Macy na maaasahan kanya. Bumuti ang kanyang mga grado, at pupunta siya sa isang state college sa susunod na taglagas upang maging isang guro. Itinakda mo siya sa tamang landas.
Bakit narito si Rick Jefferson? Tanong ng isang ama ng isang Ridge Runner. Si Sarah ang kanyang pamangkin. Naka-score siya ng nanalong goal, tugon ng kanyang asawa. Tiyak na nahihiya siya. Ang championship game ay naka-schedule sa susunod na umaga. Madaling tinalo ng Ridge Runners ang tatlong koponan na hinarap nila upang makarating sa finals. Pinanood ng mga tagahanga ng Stone Ridge ang kanilang mga babae na maging mahusay. Sa natitirang wala pang 3 minuto, inilihis ng isang kakampi ni Kansas ang isang pasa, at naka-score si Kansas upang itabla ang laro. Malakas na naghiyawan ang mga tagahanga ng Stone Ridge. Kinuha ng ibang koponan ang kanilang mga posisyon at nagpatuloy sa paglalaro. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, natalo ang The Ridge Runners ng isang goal habang naka-score ang kanilang kalaban na may natitirang ilang segundo lamang. Pinanood ni Laura ng may pagmamalaki habang niyayakap at binabati ng kanyang mga babae ang isa't isa at ang nanalong koponan. Ipinahayag ng mga magulang at taga-suporta ang kanilang pagmamalaki. Sa panahon ng award ceremony, nagbigay ng malakas na palakpakan ang mga manlalaro at tagahanga ng Ridge Runners nang tanggapin ni Laura ang pangalawang pwesto na tropeo. Natanggap ng nangungunang manlalaro mula sa nanalong koponan ang MVP award. Ipinagmamalaki ni Kansas na ipinakita ang sportsmanship trophy sa kanyang koponan at mga tagahanga. Pagkatapos ng seremonya, nagtanong si Kansas kung maaari siyang sumabay pauwi sa ilang kaibigan. Pagkatapos tiyakin na mayroon silang espasyo at responsableng mga driver, pumayag si Jack. Habang umaalis ang van, naramdaman ni Jack na may humawak sa kanyang kamay. Isa siyang nakalulugod na babae. Jack, mahusay ang ginagawa mo sa kanya, sabi ni Laura. Sa kabila ng kanilang diborsyo, naniniwala siya na dapat silang magkaroon ng magalang na pag-uusap. Wala akong ideya kung paano palakihin ang isang anak na babae. Ang mga babae ay isang kumpletong misteryo sa akin, pag-amin ni Jack. Napatunayan mo na iyon, puna ni Laura, na itinatago ang kanyang sakit. Jack, nagkamali ako. Wala akong dahilan. Tama kang iwanan ako. Maaari ba tayong mag-usap ng walang panlalait at galit? Tama ka, Laura. Hindi na kailangang pag-usapan ang nakaraan. Mahusay ang ginawa mo sa coaching. Mataas ang pagtingin ni Kansas sa iyo. Pinahahalagahan namin kung gaano ka makatarungan sa kanya. Baka naging handal ako noong nagpakasal tayo, ngunit hindi ako kailanman naging mapaghiganti. Gusto ko si Kansas at umaasa akong mananatiling kaibigan niya pagkatapos ng season, kung hindi mo ito ikokonsidera. Gusto ko iyon. Kailangan niya ang mga adult role model. Mabuti ka para sa kanya, tugon ni Jack. Mahusay ka sa kanya, sabi ni Laura. Ang lahat ng narinig ko tungkol sa iyo ay positibo mula noong bumalik ka sa Stone Ridge. Oo, bago iyon, hindi masyado. Natuto ako mula sa aking mga pagkakamali. Pinapanood tayo ng iyong mga magulang. Mukha silang nagagalit, puna ni Jack. Oo, sinisisi ka nila dahil hindi ko kailanman sinabi sa kanila kung bakit ka umalis, pag-amin ni Laura. Mahusay silang mga magulang. Hindi sana nakatulong sa kanila na malaman. Salamat sa pakikipag-usap sa akin. Mabuti kang tao. Pagkatapos, umuwi si Laura kasama ang kanyang mga magulang. Ano ang pinag-usapan ninyo ni Jack? Tanong ni Brenda. Pamilya. Sinabi ko sa kanya na mahusay siyang gumagawa kay Kansas. Sinabi niya na mahusay kayong mga magulang, tugon ni Laura. Sinabi ba niya iyon bago o pagkatapos makita kaming nagpapaputok ng mga punyal sa kanya? Tanong ni Janet. Pagkatapos niyang maintindihan kung bakit hindi ninyo siya gusto, sabi ni Laura. Hindi ko nakikita kung paano siya naging makatwiran, maliban sa kanyang kasal. Sumimangot ang kanyang ama. Pagkalipas ng 3 araw sa hapunan, napansin ni Kate na masama ang mood ni Laura. Anong problema, sis? Sinabi sa akin ni Sarah Jefferson na iniulat ng kanyang Uncle Rick si Jack dahil sa pagsisinungaling sa mga papeles ng ampon, na inaangkin na kasal pa rin siya sa akin. Magkakaroon ng isang pagsisiyasat, at maaaring mawala si Kansas kay Jack. Umiyak si Kansas nang marinig niya. Hindi sisuko si Jack sa kanya.
Aalis siya ng bansa bago mawala siya. Tumatakbo siya kapag nahaharap sa isang problema, puna ng ama ni Laura. Laura, kasal ka pa rin sa kanya, anunsyo ni Kate. Iniisip niya na diniborsyo mo siya, at iniisip mo na diniborsyo ka niya. Kasing kasal ka pa rin sa araw na umalis ka sa simbahan. Anong pagkakaiba nito? Binalewala ni Brenda. Nabubuhay siyang parang isang binata na may ampon na anak na babae. Laura, tawagan mo si Jack. Sila ni Kansas ay maaaring lumipat sa iyo at maging pamilya na ipinangako niya sa korte, paghimok ni Kate. Hindi ako papayag dyan, deklarasyon ni Brenda. Hindi mo na siya kilala. Maaari siyang maging mapanganib, Maria. Hindi malupit si Jack. Hindi niya ako sasaktan kailanman, paggiit ni Laura. Pupuntahan ko siya ngayon din. Nakaupo si Jack sa mesa sa kusina kasama ang humihikbing si Kansas sa kanyang kondongan. Nakamasid ang kanyang naguguluhang ina. Tumunog ang doorbell, at binuksan ni Janet. Jack, maaari ko bang makausap kayo ni Kansas? Tanong ni Laura mula sa pintuan. Hindi ito magandang oras. Maglalakbay kami, sagot ni Jack. Hindi mo kailangang mag-impake para sa mahabang paglalakbay, malambing na sabi ni Laura. Pakiusap, huwag. Hindi ka apektado nito, naiinip na sabi ni Jack. Jack, anak ko rin siya, huminto sa paghikbi si Kansas at tumingin kay Laura. Napagasp si Janet, kung sinusubukan mong kunin si Kansas sa akin, malalagot ka, banta ni Jack. Wala kang karapatang tawagin siyang anak mo, Jack. Asawa mo pa rin ako. Nakalista ako sa mga papeles ng ampon bilang kanyang ina at malamang na mayroon ding aking pirma. Gusto kong lumipat kayo ni Kansas sa akin. Kung iniimbestigahan ka, ipapakita nito na kami ay isang pamilya, nalulutis sa problema, mungkahi ni Laura. Maaaring manatili si Kansas sa bayan, pumunta sa parehong paaralan, at maaari ka pa ring tumulong kay Jeff sa negosyo. Maaaring gumana iyan hanggang sa magdesisyon ka na sawa ka na sa amin, puna ni Jack. Maaari mo kaming palayasin anumang oras. Hindi ko maaaring ipagsapalaran na masaktan si Kansas. Jack, alam mo na hindi ko gagawin iyan. Nagkamali ako noon, ngunit hindi iyon ang naglalarawan sa akin ngayon. Ilalagay ko ang iyong pangalan sa kontrata, o hayaan kitang magbayad ng mortgage kung makakatulong iyon. Mahal ko si Kansas na parang anak at ikararangal kong maging kanyang ina. Dad, maaari ba nating subukan? Mabait si Coach. Hindi niya tayo sasaktan, pakiusap ni Kansas. Ano ang iyong mga pagpipilian, Jack? Tumakas sa isang bansa na walang extradition. Hindi ito pelikula. May pagkakataon kang bigyan si Kansas ng isang matatag na tahanan at isang magandang paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Gawin mo ang pinakamabuti para sa kanya, paggiit ni Laura. Tumahimik si Jack, nag-iisip. Sa wakas, sinabi niya, sige. Napasigaw sa tuwa ang tatlong babae. Nagmadali si Kansas upang yakapin si Laura, na humalik sa kanyang noo. Damaloy ang mga luha sa mukha ni Laura. Ayaw kong makagambala, ngunit dapat tayong kumilos ng mabilis. Hindi natin alam kung kailan maaaring dumating ang mga opisyal, anunsyo ni Jack. Tingnan muna natin ang iyong bahay at plano, syempre. Sundan ninyo ako sa aking bahay, pagsang-ayon ni Laura. Maaari ba akong sumama kay Mom? Tanong ni Kansas. Mom, ulit ni Jack. Sige, bakit parang nawalan ako ng kontrol? Dalawa lang ang iyong silid tulugan, puna ni Jack, tumitingin sa paligid ng bahay ni Laura. Paano ito gagana? Simpleng matematika, sabi ni Kansas na may ngisi. Dalawa ang magbabahagi ng silid, ang isa ay magkakaroon ng sarili. Hindi ako makikibahagi ng silid sa iyo, Kansas, pahayag ni Jack. Siyempre hindi, pagsang-ayon ni Kansas. Dalagita ako at kailangan ko ang sarili kong silid. Kayo ni Laura ay kasal, kaya ang pagbabahagi ng silid ay hindi dapat maging problema. Nagpapanggap tayong isang normal na pamilya, sagot ni Jack. Ang pagbabahagi ng kama ay higit pa doon. Ganoon ba kahirap, putol ni Laura? Dapat magkaroon si Kansas ng sariling silid.
Tayo na lang ang magsama sa akin. Mayroon akong double bed para mapanatili mo ang iyong dangal. Bibigyan kita ng espasyo sa aking closet. Lumipat sina Jack at Kansas bago mag-alas 11 ng gabi. Napaluha si Laura nang tanungin siya ni Kansas, maaari ko bang tawagin kang mom? Kung magiging gawi ito, magiging natural. Kung may mag-check sa amin, honey, wala nang mas liligaya pa sa akin. Bulong ni Laura, lumuluha. Paano ang paaralan? Ano ang itatawag ko sa iyo doon? Tanong ni Kansas. Magiging mommy mo naman ako, kaya ayos lang, sagot ni Laura. Sa tingin ko hindi iyan magandang ideya, babala ni Jack. Kailangan nating kumilos na parang matagal na tayong pamilya. Kung tinawag ka ni Kansas na coach, noong nakaraang linggo, dapat niyang ipagpatuloy iyon. Ako lang ang uuwi kasama ng aking ina pagkatapos ng ensayo, tutulong sa kanya na magluto ng hapunan, at maglinis ng bahay, pangako ni Kansas. Hindi ako makapaghintay na maging bahagi ng isang tunay na pamilya. PayPal-abasin na sana ni Jack si Kansas na huwag sumobra nang mahuli ni Laura ang kanyang mata at iling ang kanyang ulo. Umakyat si Jack sa ilalim ng kumot. Nagsuot ka na ba ng pajama ngayon? Dati kang natutulog ng hubot-hubad. Sinusubukan kong maging isang ginoo mula nang tumira sa akin si Kansas, paliwanag ni Jack. Hindi ako tatawag sa pulis kung aksidente mo akong mahawakan sa iyong pagtulog, sagot ni Laura. Kung makalimutan mo kung sino ako at kumilos ng naaayon, hindi ako magrereklamo. Salamat, Laura. Halos hindi ito problema, tiniyak ni Jack sa kanya, bumaling sa kanyang likod at nakatulog. Nagising si Jack ng alas 5 ng umaga. Napansin niya na nasa kanyang panig pa rin siya ng kama. Kinabukasan ng gabi, dumaan si Laura sa bahay ng kanyang ina pagkatapos ng soccer practice. Sumunod sa kanya si Kansas at tumayo sa harap ni Brenda. Ang iyong anak na babae ay mommy ko na ngayon. Maaari ko bang tawagin kang Lola? Nawala ang determinasyon ni Brenda na magpakita ng hindi pagsang-ayon. Oo naman, maaari mo, bulalas ni Brenda, yakap si Kansas. Gusto mo ba ng gatas at cookies? Natunaw na ang puso ni Mom, biro ni Kate, yakap si Kansas. Ako ang iyong Aunt Kate, at ikaw ang paborito kong pamangkin. Napakarami nating magiging kasiyahan. Nagkakaroon ako ng bagong lola at isang tiyahin, tugon ni Kansas na may ngiti. Sana, mas marami tayong oras na magkasama. Alam ni Dad na hindi siya gusto ni Lola, kaya magkikita tayo kapag nagtatrabaho siya. Gusto ko talaga ang tatay mo, sagot ni Kate. Isa siyang gwapong lalaki. Paano sila nagkakasundo ng kapatid mo? Okay lang, siguro. Ginugol nila ang kalahating oras upang pag-usapan ang kanilang mga patakaran para sa silid-tulugan. Wala pa akong normal na pamilya, dagdag ni Kansas nang may kahulugan. Sa tingin mo, may pagkakataon, tanong ni Kate. Si Dad ay isang malaking gantimpala, at mukhang kamangha-mangha si Mom. Sa tingin ko may pagkakataon, pag-amin ni Kansas, habang namumula si Laura. Hindi mo iniisip na babalik ka kay Jack, hindi ba? Tanong ni Brenda. Hindi iyon ang punto, Maria. Pumunta ako para sa iyong mga recipe, hindi para pag-usapan ang aking kasal, pagtutol ni Laura. Hindi ko alam kung paano magiging ang mga bagay. Hindi ako masyadong gusto ni Jack ngayon, kaya magsaya ka dyan. Pumasok si Jack sa bahay ni Laura nang magsimula si Laura at Kansas na maghanda ng hapunan. Tumingin siya sa paligid at pagkatapos ay lumabas na may notebook at measuring tape. Pagkatapos ng hapunan, ibinahagi ni Jack ang kanyang mga iniisip. Laura, gusto kong magdagdag ng extension sa bahay, 26 feet by 14 feet. Magbibigay ito sa iyo ng malaking silid-tulugan, malaking banyo, walk-in closet, at half bath para sa mga bisita. Maaari ko bang ipakita sa iyo ang aking mga plano? Mukhang maganda iyan, ngunit hindi ko kaya. Nahirapan na ako sa aking mortgage, sagot ni Laura. Handa akong magbayad para sa karagdagan. Napakalaking sakripisyo ang ginagawa mo para sa amin ni Kansas.
Dadagdagan nito ang halaga ng iyong ari-arian at bibigyan kami ng mas maraming espasyo, sabi ni Jack. Ganoon ba kasama ang matulog sa akin? Nasusuka ba ako sa iyo? Tanong ni Laura, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado. Hindi iyon. Kailangan lang namin ng mas maraming espasyo. Maaari pa rin naming ibahagi ang master bedroom, ngunit maging mas komportable, paliwanag ni Jack. Papayag ako kung ipapangako mong matutulog ka sa akin sa buong panahong magkasama tayo. Sumang-ayon o umalis, utos ni Laura. Nakita ni Jack na seryoso siya at sumulyap kay Kansas, na nakangisi. Deal, sabi niya. Ang soccer team ay nanatiling hindi natatalo habang natapos ang season. Narinig ni Jack si Laura na nagre-recruit kay Kansas para sa volleyball. Napansin niya kung gaano kalapit sina Kansas at Laura. Nagbiro sila, namili, nagluto, at naglaro ng sports ng magkasama. Mas masaya si Kansas kaysa dati. Ang relasyon ni Jack at Laura ay komplikado. Iginagalang ni Laura ang kanyang mga limitasyon at nanatiling pala kaibigan. Hindi siya nagreklamo tungkol sa pagpapabuti ng bahay. Nagdala si Jack ng backhoe at nagtrabaho sa banayad na taglagas, na naglalayong matapos bago ang Pasko. Nasasabik sina Kansas at Laura tungkol sa pagpapalawak. Lilipat si Kansas sa lumang silid ni Laura, na makakakuha ng sarili niyang banyo at closet. Tinalakay ni Jack at Laura kung paano haharapin ang anumang pagtatanong ng ahensya tungkol kay Kansas. Bumuo sila ng isang solidong plano ngunit nagsimulang magtaka kung mayroon mang mag-iimbestiga. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mga kaayusan. Sa pagtulog, kapwa nakasuot ng pajama. Isang gabi, habang nakahiga si Jack sa kama, nanigas si Laura at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, pagkatapos ay nahulog sa isang malalim na pagtulog. 2 araw bago ang Thanksgiving, umuwi sina Laura at Kansas upang makita si Jack na nakikipag-usap sa isang babaeng blonde sa driveway. Kalaunan, sinabi ni Jack kay Laura na si Beth Hardang iyon. Nanigas si Laura at nagtanong, ano ang gusto niya? Nagalit ba siya? Ang kanyang asawa, si Chuck, ay may brain tumor at naghihingalo. Tinanong niya kung dadalawin ko siya, pagbubunyag ni Jack. Huwag mo itong gawin. Gusto kanyang saktan. Pakiusap, huwag mo siyang hayaan. Pakiusap ni Laura. Sinabi ko sa kanya na gagawin ko. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya, sagot ni Jack. Tatawagin niya akong pokpok at susubukan kang hiyain. Masama siya. Kasalanan ko ito, ngunit kung isa siyang tunay na lalaki, hindi niya hahabulin ang isang may asawang babae, pangangatwiran ni Laura. Bakit ka nakipagtalik sa kanya noon? Noong gabing iyon, parang hindi ka nasasaktan. Paulit-ulit mong sinasabi ang kanyang pangalan at kung gaano siya kabuti. Naisip kong alisin kayong dalawa, ngunit nagpa siya akong umalis na lang, naalala ni Jack. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon, hagulgol ni Laura. Siya ang big man on campus, isang soccer star. Bata at handgal ako, iniisip na makakalayo ako. Ito ang aking nag-iisang affair, at sinira nito ang aking buhay. Nang makita ko ang iyong singsing sa mesa sa kusina, alam kong tapos na. Ngayon, nabubuhay ako sa pagkakasala araw-araw. Mahal ko si Kansas, ngunit hindi talaga kami isang pamilya. Hindi ko ito mababawi sa iyo. Hindi namin kailanman magkakaroon ng pag-ibig na nagbubuklod sa isang pamilya. Kasalanan ko ang lahat, at nabubuhay ako sa kaalamang iyon araw-araw. Bakit hindi mo sinabi sa akin na hindi ka masaya o gusto mong subukan ang ibang lalaki? Malambing na tanong ni Jack. Hindi ko gusto ang ibang lalaki. Gusto ko lang maramdaman na espesyal ako sa isang gabi. Gusto ako ng high school stud. Balantuna, naging mas matalino ako pagkatapos mong umalis. Naging mas mabait ka, mas deboto. Maniwala ka man o hindi, iyon ang huling pagkakataon na nagkaroon ako ng pisikal na pagtatalik, sabi ni Laura. Ikaw lang ang lalaking nagmahal sa akin. Alam ko na ngayon ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-ibig at pisikal na pagtatalik, at napakalaki nito.
Hindi ko malilimutan ang pagmamadali pa uwi mula sa seminar na iyon para lang malaman na may kumuha ng aking lugar, sabi ni Laura. Malungkot na sagot ni Jack, halos likidahin mo ako, Laura. Dahil lang sa humingi ka ng tawad ay hindi ito nabawi ang sakit na tiniis ko sa loob ng 6 na taon. Alam ko, Jack, hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran. Nagdusa din ako. Nasa isang huwad na kasal ako sa isang kahanga-hangang lalaki at isang magandang anak na babae. Sa tuwing titingnan ko kayo ni Kansas, napapaalalahanan ako ng aking katangahan. Lumala ang sakit habang lumalaki ang pagmamahal ko sa inyo ni Kansas. Alam kong hindi mo na ako kayang mahalin muli, at hindi ako maaaring maging ina ni Kansas kung hindi mo ako mamahalin. Sinusubukan ko lang na tangkilikin ang bawat araw na magkasama tayo, alam kong matatapos ito sa lalong madaling panahon, pag-amin ni Laura. Tuwing gabi, umaasa ako na hahawakan mo ako, hahalikan ako, makikipagtalik sa akin, ngunit hindi ito nangyayari. Tinitiis mo lang ako, kasalanan ko ito, karma is ikaw. Noong unang bahagi ng Disyembre, dinalaw ni Jack si Chuck Harding sa ospital. Mukhang kalansay si Chuck. Jack, salamat sa pagdating. Kung gusto mo akong sampalin o sakalin, sige lang. Karapat-dapat ako, sabi ni Chuck. Pumunta lang ako para makita kung gaano ako kasaya na naghihingalo ka, sabi ni Jack. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo akong nakangiti. Akala ko ang aking pagdurusa ay magpapadama sa iyo ng mas mabuti, pag-amin ni Chuck. Nagpapadama ito sa akin ng mabuti na malaman na ako ay nagbabayad puri, kahit na kailangan kong mamatay upang gawin ito. Walang katuturan iyan, sagot ni Jack. Ano ba talaga ang gusto mo? Nagkamali ako sa iyo, Jack. Nahuli mo ako sa kama kasama ang iyong asawa, ngunit hindi mo ako inalis. Nakakita ako ng lumang sandata na nakasandal sa dingding nang bumaba ako. Nakita lang ni Laura ang iyong singsing sa mesa. Hanggang sa araw na ito, hindi pa ako nakakita ng lalaki na kasing sakit mo. May utang ako sa iyo, ngunit hindi ko ito kayang bayaran. Wala namang halaga ang buhay ko. Nag-aalok lang ako sa iyo ng pagkakataong panoorin akong mamatay. Maaaring magdala ito sa iyo ng ginhawa, sabi ni Harding. Ano ang nararamdaman ng iyong asawa tungkol doon? Tanong ni Jack. Sinabi ko sa kanya kung ano ang ginawa ko. Naiintindihan niya. Gusto kong pag-aanin ang aking konsensya. Ang aking pagpanaw ay hindi magdadala sa akin ng kapatawaran, ngunit maaaring magpapadama ito sa iyo ng mas mabuti. Huwag ka lang pumalakpak kapag kinuha ako ng Grim Reaper. Masasaktan si Beth, at hindi niya iyon karapat-dapat. Bakit mo ito ginawa, Chuck? Si Laura ang lahat sa akin. At sinira mo ito, banta ni Jack. Dahil handgal ako. Dahil kaya ko, pag-amin ni Chuck. Wala akong pakialam na nasira ang iyong kasal. Walang halaga sa akin si Laura. Nahihiya akong aminin ito. Personal iyon. Tanong ni Jack, hindi mo sinusubukang sirain ang buhay ko. Halos hindi ko alam kung sino ka. Si Laura ay isang magandang babae lang sa akin, isang maliit na may asawang-asawa sa gilid. Kung hindi ka masyadong naghihirap, sisipain ko ang iyong likod, banta ni Jack. Kung hindi ako masyadong naghihirap, gusto kong gawin mo, sagot ni Chuck. Lumaki na ako, pero huli na. Walang dahilan para sa aking mga aksyon. Ikaw na miserable idiot, angle ni Jack. Gagawan ko ng pabor ang mundo kung hawak ko ang una na ito sa iyong mukha. Totoo, ngunit mapapasubo ka sa maraming problema. Ang paglikida sa isang naghihingalo ay krimen pa rin, pangangatwiran ni Chuck. Bakit hindi ka nalang dumalaw kapag nagkaroon ka ng pagkakataon? Maaari mo akong makitang pumunta sa isang masayang pangangaso. Hindi pa nagagalit si Jack. Sinira ng taong ito ang kanyang kasal dahil lang gusto niya ang asawa ng ibang lalaki. Para kay Jack, si Laura ang perpektong asawa, deboto at handang ibahagi ang kanyang buhay sa kanya. Pagkatapos ay nagpa siya si Chuck Harding na gusto niya siya. Sa palagay ko tatanggapin ko ang iyong alok, handgal, sagot ni Jack. Iihi ako sa iyong libingan sa loob ng ilang araw.
Tinupad ni Jack ang kanyang salita at dinalaw si Chuck ilang beses sa isang linggo ngunit hindi sinabi kay Laura o Kansas. Alam niyang hindi malusog ang kanyang mga intensyon. Sa kanyang ikatlong pagbisita, naroon ang asawa ni Chuck, si Beth, at ang kanilang maliit na anak. Tumango si Jack sa kanya, umupo, ngunit agad na lumabas sa silid. Hindi siya maaaring magsaya sa pagpanaw kahit na isang masamang tao habang naroon ang kanyang pamilya. Nangako si Jack na patuloy na papanoorin si Chuck na mamatay. Sa susunod, si Chuck ay nasa isang mapanimdim na mood. Umalis ka dahil narito ang aking asawa at anak, hindi ba? Mahirap magsaya sa aking pagpanaw kapag nakikita mong nagdurusa ang mga inosenteng tao, sabi ni Chuck. Narito ako upang makita kang mamatay. Wala akong isyo sa iyong pamilya, sagot ni Jack, na pagtanto na parang kaawa-awa siya. Nagsalita si Chuck tungkol sa kanyang anak at asawa. Sinusubukang makakuha ng pakikiramay, ngunit hindi natinag si Jack. Sa bisperas ng Pasko, dinalaw muli ni Jack si Chuck, na lubhang hamina. Chuck, kinamumuhian ko ang ginawa mo, ngunit hindi ko kayang patuloy na kamuhian ka. Napagtanto ko na ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang mamuhay ng maayos. Sisiguraduhin kong aalagaan ang iyong asawa at anak. Mamamatay kang alam na ang taong sinira mo ang buhay ay nag-aalaga sa iyong pamilya, sabi ni Jack. Nakikita ko kung bakit iniisip mong paghihiganti iyan. Hindi ka magaling dyan. Sa paanuman ay nakuha ng aking kasuklam-suklam na gawa ang kinabukasan ng aking pamilya, mahinang sagot ni Chuck. Iyon ang pinakamahusay na naisip ko, alok ni Jack. Hindi na ako papasok muli. Ang panonood sa iyo na magdusa ay hindi nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Napagtanto mo na halos pinapatawad mo na ako, sabi ni Chuck. Tiniis mo ang ginawa ko sa iyo, isang bagay na hindi dapat patawarin ng sinuman. Hindi ko sinabi iyan. Isipin mo ang gusto mo, sagot ni Jack. Bakit mo ako kayang patawarin ngunit hindi si Laura, na nagmamahal sa iyo? Isipin kung gaano kasarap ang patawarin siya, yakapin siya, magkaroon ng mga anak kasama siya. Hindi ba mas mabuti iyon kaysa parusahan siya? Tanong ni Chuck. Bastos ka, Harding. Ikaw ang nagsabi na pinatawad kita, angle ni Jack. Hindi sa maraming salita, ngunit ginawa mo. Pakiusap, iparating mo ang aking mga paumanhin kay Laura, malambing na sabi ni Chuck. Umalis si Jack sa ospital na galit na galit. Akala ni Chuck ay napatawad na siya at gusto ni Jack na patawarin si Laura. Galit pa rin si Jack habang nagmamaneho pa uwi. Pinagsisihan niyang dinalaw si Chuck. Pagka-uwi ni Jack, barado ang kanyang driveway ng mga kotse. Nakalimutan niya ang Christmas party na inihahanda ni na Laura at Kansas. Habang pumapasok siya, tumahimik ang mga bisita. Naghahanda ng inumin sina Laura at Kansas nang pumasok si Jack na mukhang nabalisa. Anong problema, Jack? Tanong ni Laura nang may pagkabalisa. Gusto mo ba talagang maging asawa ko? Tanong ni Jack. Oo, gusto ko, tahimik na sagot ni Laura, lumuluha. Ang isang asawa ay nagbibigay sa kanyang asawa ng lahat ng kanyang pag-ibig. Pag-aari siya sa kanya lamang, mariing sabi ni Jack. Sumasang-ayon ako, sabi ni Laura, lumuluha. Inaalagaan ng isang asawa ang kanyang pamilya. Karapat-dapat siyang igalang, patuloy ni Jack. Tumango si Laura, hindi alintana ang lahat ng nanunood. Ang isang mabuting asawa ay hindi magrereklamo kung kukuha siya ng kanyang asawa tuwing kailangan niya siya, kabilang ang ngayon sa napakalaking kama. Na iyon, hindi kung mahal niya siya at mahal niya siya, pagsang-ayon ni Laura. Sinunggaban ni Jack si Laura sa kanyang bisig. Kansas, isara mo ang pinto sa likod natin. Okay, Daddy, sagot ni Kansas, isinasara ang pinto ng silid tulugan. Aalalahanan ko ang mga bisita. Anong nangyari? Tanong ng ina ni Laura. Okay lang ba si Laura? Oh yes, sabi ni Kate na may tawa. Ayos lang si Sis. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas sina Jack at Laura, sariwang naligo at nakasuot ng bagong damit, mula sa silid tulugan.
Sumiksik si Laura kay Jack habang nagsimulang magbiro ang mga bisita. Hindi nagtagal, puna ng isa sa mga manggagawa ni Jack. Sana natapos ng boss ang trabaho. Nagawa niya ng napakahusay, salamat sa pagtatanong, sabi ni Laura, hinahalikan si Jack sa pisngi. Jack, hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan mo at ng aking anak na babae, ngunit natutuwa ang kanyang ina at ako na mas mabuti na ang mga bagay, sabi ng ama ni Laura, kinakamayan si Jack. Huwag mo na lang ulitin. Hindi mangyayari iyan. Magkasama na kami ni Laura mula ngayon, sagot ni Jack, sumulyap kay Laura. Nakakatuwa kung paanong walang nangyari sa banta na iyon, puna ni Kate. Ako ay kinapanayam sa paaralan, pag-amin ni Kansas. Sinabi ko na mayroon kaming isang mahusay na pamilya, na mahal ako ni nanay at tatay at ang isa't isa. Gusto kong magkasama kami. Bakit ka emosyonal nang umuwi ka? Tanong ng ina ni Jack. Iniisip ko kung sino ang sinasaktan ko at kung bakit. Mas nasasaktan ang naghahanap nito. Kailangan kong tratuhin ang aking sarili ng mas mahusay. Kailangang magdusa si Laura kasama ko sa buong buhay namin, sabi ni Jack.